Good day everyone! Welcome to my channel! At tunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Huwag Mong Hatulan ang Puso. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pindutin ang subscribe button. Gayon na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Sa ospital, ay matiyagang inalagaan ni Kayla ang lalaki. Hindi siya umalis sa tabi nito kahit isang saglit. Ang ina naman ay nakatulog at napanatag na rin ang kanyang kalooban dahil okay na ang anak. Salamat Kayla. Andiyan ka pa rin sa tabi ko. Salamat at pinili mo ako. Paglalambing ng binata. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Jordan. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, ay baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong kalayaan. Thank you, Jordan, for loving me unconditionally. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Sorry sa mga kasalanan ko, sa pamilya nyo. Sorry dahil sa akin nalagay ka sa ganyang sitwasyon. Tumulo ang luha nito ngunit natatawa naman ang binata. Ano ka ba? Kung hindi kita mahal, di sana nakakulong ka na. At kung hindi kita mahal, wala itong sugat na ito dahil itong mga bisig ko. Handa ka nitong ipagtanggol. Sasaluhin ko ang mga bala. Para sa'yo. Palabiro talaga ito pero sa totoo lang ay kinilig siya. 2 buwan nang nakatira si Kayla kina Jordan. Sa umaga ay tuwan-tuwa ito sa pagpapaligo ng mga alagang baboy. Nagpapatoka ng alagang manok at nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Nakakapagod pero ang sarap sa pakiramdam ng mga pagpawisan sa umaga. Kayla, pahinga ka na muna, magkape at mamaya pa si Jordan. May inaasikaso pa sa bayan, baka mapagod ka iha. Ang batang ere talaga. Huwag kang kibot ng kibot dyan. Utos ng ina. Nay, okay lang po at natutuwa po ako. Ngayon ko lang po naranasan ang mga ganitong bagay. At saka Nay, salamat po bilang isang ina sa akin at niyakap niya ito ng mahigpit. Napakaswerte ni Jordan at may mapagmahal na magulang na katulad ninyo, Nay. At biglang may tumigil na tricycle. Aba, at andyan na pala ang kasintahan at mukhang ang saya nito. Nay! Architect na ang anak nyo, Nay. Eto oh. Pumasa na ako sa board exam. Hindi magkaintindihan na ipinakita ang dyaryo na hawak. Halos mahimatay ang ina sa magandang balita. Sa wakas, ang pangarap nila ay natupad na. Napatalo naman at napasigaw si Kayla sa tuwa. Halos maiyak si Jordan at niyakap ang mahal na ina. May kurot sa puso ni Kayla ang tagpong iyon. Larawan ng isang tagumpay. Dahil sa pagkapasa nito bilang isang arkitekto, isang malaking selebrasyon ang inihanda sa barangay niya. Sa unang pagkakataon, ay mayroon ng isang ganap na arkitekto sa lugar nila, isang huwaran, at proud sila sa narating ng binata. Sa kabilang dako naman, halos lunurin ng mayor ang sarili sa alak. Lungkot, anong silbi ng kanyang kapangyarihan kung wala na ang mga taong pinag-aalayan nito? Walang silbi ang lahat, ang pinakamamahal na anak ay hindi na bumalik sa kanyang piling. Nalalapit na ang eleksyon, at ayon sa survey ay mas angat ang kalaban niya at ang mga supporters ng mayor ay bumaliktad na rin. Lumipat sa kabilang kampo ng susuportahan sa eleksyon. Nanatili na lang loyal sa kanya ang mga tao sa opisina at mga kasama sa partido. Nawala na rin ng suporta ang gobernador dahil sa pamamaril ng anak nito na nadiin sa kaso at ang may kasalanan ay si Kayla na tumangging pakasal dito. Wala na, tapos na ang karir niya. Halos maubos ang isang bote ng matapang na alak at nakatulog na ito sa kalasingan. Kahit wala sa poder ng ama ay nag-aalala pa rin ito. Kamusta na kaya ang amang mayor? Sana ay okay lang ito. Sana ay matanggap na niya ang buhay na pinili niya ngayon. Ipinapanalangin na lang niya sa Diyos na ingatan ito kahit wala na siya sa tabi ng ama. O bakit gising ka pa? Matulog na tayo. Anong iniisip mo? Tanong ni Jordan. Wala ito. Hindi pa lang talaga ako dinadalaw ng antok.
Ikaw, Architect Mendez, bakit di ka pa natutulog? Ikaw talaga, gusto mo laging nakapulupot sa akin. Masaya ka ba sa piling ko? Hindi mo ba hinahanap ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo? Tulad ng malambot na kama, hindi katulad nitong hinihigaan natin. Yung mga pagkaing mayaman, mga sosyalan, mga gimmick. Hindi mo ba namimiss ang buhay na meron ka nung hindi mo pa ako kasama? Ang pag-uusisa ng lalaki. Hindi, dahil hindi naman ako naging masaya sa mga bagay na yon. Wala akong natutunan kundi gumastos, ubusin ang oras sa mga party, at kung ano-ano pang walang kakwenta-kwentang bagay. Dito, ang daming bako. Ang dami palang pwedeng gawin. Dito tahimik, masaya. Kasama ang mga baboy, manok. Hindi nila ako hinuhusgahan. Ang mga tao rito, mababait sila sa akin. Ikaw, dahil mahal mo ako, at nagawa mong patawarin ang kasalanan na nagawa ko. Sapat na ang lahat na iyon, Jordan. Kaya huwag kang magtanong kung bakit gusto ko dito. Ito ang magiging tahanan ko mula ngayon. Hanggat gusto mo na narito ako, Jordan, dito tayo bubuo ng mga pangarap natin. Wala nang mahihiling pa ang dalawang puso nagmamahalan. Kaya nitong tibagin ang harang sa pagitan nilang dalawa. Tunay na makapangyarihan niya ang pag-ibig. Mayor, may meeting di avance po mamayang gabi. Lahat po ng partido nyo ay nandun. A-attend po ba kayo? Mukhang hindi po kayo okay, Mayor. Wag na lang po kayo pumunta at baka kung mapaano pa kayo, magpa-check up na po kayo, Mayor. Ang pag-alalang tanong ng isang empleyado nito. Shut up! Okay lang ako at anong karapatan mo na utusan ako at sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Huwag mo akong pakialaman. Sabay tapon ng bote ng alak sa sahig. Nabasag ito at sumambulat. Mga wala kayong kwenta, wala kayong pakinabang, magsilayas kayo sa paningin ko. At dali-daling umalis ang kausap. Tila hindi nagustuhan ang suhesyon na mag-aalalang kasama sa trabaho. Hindi na niya gustong mabuhay pa, nawala na ang asawa at anak niya, at inaamin niya sa sarili na siya ang may kasalanan. Nawawala na siya sa katinuan. Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang siya. Isa siyang talunan. Alam na niya sa sarili na hindi na siya mananalo sa eleksyon dahil sa mga maling hakbang. May kung anong bagay itong kinuha mula sa kanyang bewang. Ito ang solusyon sa kanyang problema. Mas mabuti pang wakasan na niya ang kanyang buhay hanggang sa muling pagkikita, mahal kong anak. Sorry sa lahat ng kasalanan ko at sana mapatawad ako ng Diyos sa gagawin ko. Iyon ang huling salita ng mayor at isang putok ng baril ang narinig sa buong mansyon. 21 gun salute ang iginawad sa namayapang mayor. Ibinigay ang bandila ng Pilipinas kay Kayla, nakatulala at halos wala nang iiyak pa. Mga luha ng pagsisisi, hindi na magbabalik ang buhay ng ama. Hindi na siya makakahingi ng tawad sa mga kasalanan niya bilang anak. Bakit kailangan tapusin ng ama ang kanyang buhay? Sinarili na lamang ang problema. Si Jordan naman ay nasa tabi niya upang alalayan siya sa pagdadalamhati. Tama na, Kayla. Tara na. Hindi mo kasalanan ang lahat. Ang ama mo ang nagpasya sa bagay na yan. Kaya walang dapat sisihin sa mga pangyayari. Isang yakap ang nagpakalma sa luhaang dalaga. Naku, kaya nagpakamatay kasi yan si Mayor dahil yung anak niyan, ay naku. Aba ay sumama sa hindi tanggap ng Mayor ng lalaki. Siyempre kahit ako yata ang Mayor, gugustuhin ko na mapunta sa isang matagumpay na tao at hindi sa magtitinapay lang. Naku ha, napaka-ipokrita naman ang magsasabing okay lang. Dinig ni Jordan ang usapan ng mga nakikipaglibing. Ay oo mare, aba at masyado namang ambisyoso ang lalaki. Hindi magharap ng ka-level lang niya. Sabay tawa at tila nangungutya. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng mga tsismosa dahil alam niya sa sarili na hindi iyon ang pakay sa dalaga. Malinis ang kanyang hangarin dito. Tapos na ang seremonya at nag-uwian na ang mga tao, ngunit andon pa rin sina Kayla, nakatingin sa hukay ng amang siya mismong tumapo sa buhay nito. Masakit.
Walang kasing sakit. Hindi na maibabalik ang nawalang buhay ng bawat isa. Ito ba ang dahilan ng pagtatagpo ng dalawang puso nagmamahalan? May mga umalis at may mga dumating na tao sa buhay nila. Ang pag-ibig ni na Jordan ay masalimuot, ngunit tinitiyak nila na magiging matamis ito at panghabang buhay. Magsisimula sila ng walang kasinungalingan at pag-aalinlangan. Inayos ni Kyla ang mga naiwan trabaho ng ama. Naka-turnover na rin ang pagiging mayor sa vice mayor ng lungsod. Gayon din ang mga ari-arian at mga kabuhayan nila. Ang lahat ng iyon ay sa kanya maiiwan. At si Jordan naman ay magsisimula sa kanyang trabaho sa construction company. Gusto nito ng sariling sikap at hindi siya interesado sa mga business na naiwan ng mayor. Iba na lang ang magmamanage nito at si Kyla ay sa kanila pa rin titira. Doon sila magpapatayo ng bahay na siya mismo ang guguhit. Isang panimula, isang bagong bahay at isang bagong buhay. Jordan, wag naman puro trabaho. Mag-relax naman tayo. Ang sipag-sipag mo naman. Katatapos ko lang maligo. Makapaghihintay naman yung kliyente mo. Sige na. Pang-aakit ng dalaga. Aba ay hinahamon ako nito ah. Binuhat ang babae at inhiga sa kama. Ikaw ha? Wag mo akong umpisahan, sinasabi ko sa'yo. At pinupog ng halik si Kyla. At tuluyang kumawala ang init na kanilang pagmamahalan. Architect Mendez, gaano mo ako kamahal? Tanong ng babae. Miss De La Vega, mahal na mahal kita. Walang kapantay, walang ending, kaya humanda ka na dahil aalisin mo na ang pagiging De La Vega mo. Dahil gagawin na kitang Mrs. Micaela Mendez. At may kinuha sa bulsa nito, isang singsing. Pumapayag ka bang maging Mrs. Mendez? Ayaw mo yata ibabalik ko na to sa pinagbilhan ko. Biro ni Jordan. At biglang nangilid ang luha ni Kyla. Ano ka ba? Akin na nga yan, ang tagal ko nang hinihintay yan. Oo, papakasal ako sa'yo. At siniil ng isang halik ang lalaki. Simple lang naman ang gusto nilang kasal, beach wedding setup, at gusto nila na sa lighthouse ang wedding prenup, sa lugar kung saan nabuo ang kanilang pagmamahalan. Katulad ng mga alon sa dalampasigan, walang katapusan. Isasabay nila sa oras ng kasal sa paglubog ng araw. Nakaplalo na rin ang ilaw patungong lighthouse na siyang reception area at gagawing sayawan ng barangay. Ang mga bato at buhangin ang magsisilbing dance floor. Sa ganung ayos nila gusto magsimula ang kanilang pagkasama bilang mag-asawa. Malayo sa ingay na nakasanayan ni Kyla, payak at di magarbo. Parang ang kanilang pag-iibigan, malawak na parang dagat. Ang plano ng dalawa ay kapag nakapag-death anniversary na sa amang mayor sila magpapakasal. At upang makaipon pa si Jordan, napagkasunduan din nila na sina Ian at Kulot ang magiging best man ni Jordan. Samantala, hinilig naman ni Kyla na si Jenny ang gawin niyang bridesmaid dahil naging malapit na rin ito sa kanya. At masaya na rin si Jenny sa kanilang pagmamahalan. Sa katunayan, ay sinagot na nito si Kulot. Nakuha rin ito ang matamis na oo ni Jenny. Sa wakas ay nagbunga na rin ang pangungulit nito sa dalaga. Hindi man kagandahan lalaki, ubod naman ito ng sipag at mapagmahal. The hardest part of losing someone isn't having to say goodbye, but learning to live without them. Always trying to fill the void, the emptiness that left inside your heart when they go. And sometimes, the bad things that happen in our lives put us directly on the path to the best things that will ever happen to us. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Abangan po ninyong muli ang mga susunod kong mga upload. Keep safe and always
Live your life to the fullest.